Kung napanood nyo na yung movie na Goyo, yung kay General Goyo, Battle of Tirad Pass, dyan yun. Wow! Grabe ang view dito! Amazing! Kinilabutan ako sa ganda! Magandang araw sa inyo mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy. And ngayong araw ay ating continuation ng Philippine Loop version 2 Day 1 Northern Luzon leg. So eto na si Ari or yung ating FKM ARY 500, naka-ready na siya. Pero bago tayo umikot ng buong Northern Luzon ay pupunta muna tayo ng Antipolo dahil 12-year anniversary na ng Imprint Customs ngayong araw, October 12. And then after ng event ay bibiyahe tayo, not sure kung pa Baguio or pa Baler ako, depende no kung saan mas madali mamayang gabi at kung saan may madaling mahanap na accommodation or hotel. Pero bago yon, pupunta muna tayo ng Pampanga ngayon para sunduin yung isa nating tropa na isasama natin sa Imprint Customs. Let's go! Shout out sa Ride Manila. Thank you so much para sa ating napakagandang mga bag. Ayan. Kriga OS12. So pares yan guys, ano? I'm spinning all the most and if he ain't coming close, it's time that you tell him bye. I'll take you up in the sky. Oh, sige, ikaw. And kasama natin si pare Carlo. Siya na naman magdadrive. Yeah! Benelli oh. Yan. Oh. Alright. Let's go beach. Ayan oh, Medical City. Customs. Dito siguro may parkingan. Oh, yan guys, kakatapos lang namin sa Imprint Customs. Nandun sa gawin na yun yung Imprint Customs. Nagmerienda muna kami dito sa may ano ba to? Paglagpas ng SM Cherry, ano. So pabalik na kami kila Kuya Jay kasi kakabit ko na uli yung panniers ko. At ngayon ay bebiyahe na ako papuntang nawala yung ano, nawala isang bakal. May sakit yan. Oo. Para pag ako tinatali ko, ginaganon ko. Kaya nga. Para ganito yan, no? Ganun. After kay Kuya Jay, pagkakabit ng mga panniers ay didiretso na muna ako ng Baguio. At bukas ay yun ang ating magiging continuation talaga ng Philippine Loop North Luzon leg. Ayun, so nag-after party pa sila. Congratulations, ano, Imprint Customs sa 12th year anniversary. And congratulations kay Boss Gian. At syempre maraming salamat dahil tayo ay nasa Imprint Customs pa rin. O, paano pare Koy? Thank you. Salamat. Alright. Sige pare, ingat ka palagi ah. Sige. Thank you. Tayo ngayon ay nandito sa may Pampanga. Malapit tayo sa Clark, sa SM Clark. Diretso na tayo ng Baguio. So para safe tayo sa biyahe magdamag ay i-straighten ko na ang Rosario T-Plex. Gusto ko sanang magtipid pa sa toll fee pero hindi ko kasi kilala pa yung daan dyan sa Tarlac. Malinis naman daw, okay naman, malakas na may ilaw natin pero ganun pa man, medyo magpapabagal kasi ng kaunti sa akin yun, ano. So para makahabol pa ako ng tulog at least 4 AM or 5 AM, makalis tayo ng tanghali bukas, mag-expressway na ako ngayon.
Welcome to Lion's Head. Good morning guys. So nakaidlip na tayo konti at paalis na tayo dito sa ating condo unit. Time check 9:30 AM at tayo ngayon ay pupunta na ng Ato Benguet. Extension? Gusto ko magpa-check ng ng hangin, ng gulong. So, medyo nahihirapan ako iliko yung harapan. Parang medyo lumambot yung harapan konti, no? Pero maganda nga ito, yung malambot yung harapan. Makapit na makapit tayo na ito. Yun, oh, grabe yung tarik ko. Ito. I think okay lang ang 30-30 dyan. Kahit sa harapan. Di bali nang medyo tumigas sa harapan, ang importante ay hindi ako lumakas masyado sa gas. So para hindi naman masacrifice yung grip ng gulong, syempre hindi na tayo magmamatulin. Hindi natin kailangan yun dahil nasa bundok tayo eh. Hindi ko pala nadala yung yung tire pressure gauge. Ganda naman no? Grabe no? Next naman is gas up. Uy, sakto. Ito yung hinahanap ko. Hindi pa kasi ako kumakain. Kahanap talaga ako ng drive-thru. Plus gasolinahan. Ayan, nandyan na lahat. Grabe, hapdi ng gasolina, man. 65. Premium 67. Oh my G. Thank you. Kahit may nakapila ron, ako inuno. Full tank, silver. Jollibee baby, let's go. Chicken yam and bacon cheese, okay. Thank you. 3 klaseng burger yung binili ko. Wala akong drinks kasi wala tayong paglalagyan ngayon. Can't recall my mornings, everything is fading. Maybe this is called my definition of change. Ang sarap ng weather ng Baguio ngayon, malamig siya. Tapos yung araw, yung sikat ng araw is warm lang. Parang parehas na komportable sa katawan. Pero guys, lagi kong pinapaalala sa mga vlog ko, pag nandito tayo sa Cordillera, sa umaga maganda ang panahon talaga dito sa Benguet, dito sa Cordillera. Pinakamaaga na ang tanghali na dadating na ang mga ulan, ganyan, yung mga pagbuo ng ulan. Siguro pinaka late na ang 3 PM na makakaranas kayo ng mga dito, pagdaan ng fog or pag-ulan, ganyan. Okay, Ari, let's go. Lalaro tayong konti. Kung kailan putput na ang gulong ni Ari, tsaka ako pinagtiwalaan. Grabe. Mas malamig pa rito sa taas.
Tinda tayo isang burger. Tapos yan ang view natin. Kita natin yung kalsada sa kabila, no? Wow, terraces, man. Kilid tayong konti dito. Wow. Grabe, ang ganda ng Cordillera. Di nakakasawa. Napakataas natin. Kasi malapit na tayo guys sa ano, no, 5 kilometers na lang ay mararating na natin ang second highest point. Grabe, ang taas. Nangihina yung mga tuhod ko. Halsema Half Tunnel. Picture tayo dito. Ito first time ko magpipicture dito kasi never pa naman ako nakapag-picture dito sa Half Tunnel na to. Ito ang tinatawag na Halsema Half Tunnel. Welcome to Sayangan, Atok, Benguet. Touchdown. Second highest point. Ayan, dito natin kailangan mag-picture guys eh. So, paano ba ako magman-manobra? Doon na lang. Mamaya tayo dito mag-picture. Unahin ko muna yung ating passport. Yan, dito tayo. Kasi ito yung signage. Yeah. Yun, oh. Pang ilang checkpoint na ba natin to? Pang 5. Kasi meron na tayong Tacloban, Jensan, Alaminos, and then Olongapo, Subic. So pang 5 na natin ito, no? Highest point Philippine Highway System. Alright, tagal muna ako na helmet guys. So bago tayo malis dito sa second highest point, ito, napakaaliwalas. Grabe yun, no? May falls doon, no? Ang ganda. At syempre, dikit muna tayo ng ating sticker. Tatalon natin sa taas to. You know, okay. Okay guys, next is Lawag. Lawag checkpoint na tayo. Next na stop na natin ito ay Quirino na. Quirino Skyline. Doon na tayo magpapahinga ulit. Siguro mga 3 PM? 3 PM siguro nandun na tayo. Welcome to Bugyas. Let's go. Bugyas, Benguet. Ang daming mga ano dito ngayon binubutas oh. Actually, ang titino pa ng kalsada eh. Yung iba naman kasi, asfalto lang ang sira. Hinuhukay hanggang semento kaila-ilaliman. Alam nyo ba, itong Bugyas, kaya tinawag ito na the home of the green gold. Kasi nandito yung pinakamalaking taniman ng gulay dito sa Bugyas. Hindi lang yung mga nakikita natin dito sa Asian Highway na mga taniman kagaya ng mga nasa kabilang bundok na yan, nasa kabilang bundok pa na yan. Guys, napakalawak nito. Kasi ang akala ng iba, Benguet or Baguio nanggagaling ang mga gulay-gulay natin. Benguet, Mountain Province, Ifugao, konti sa Kalinga. Kasi Kalinga naman, puro mga raw materials ang tinatanim doon kagaya ng corn and coffee. Tapos dito naman sa Benguet, lalo dito sa Bugyas, guys, walang ibang hanap buhay ang mga tao dito sa Bugyas. Malawak na malawak ito. Nasa may papunta pa lang tayo ng bayan ng Bugyas, ano. Pagpunta mo doon sa may Tinok,
Ayun, napakarami dun. Ito, may mga baka-bakanting lote pa ako nakikita dito eh. Pero doon talaga lahat guys ay taniman, terraces. Bakit naging one way dito? Anong naging problema? May nasiraan. Nagkabanggaan. Nagkabanggaan sila guys. Pang batong bato, hindi lupa. ABS ko nakaputok, ayaw uminto. Grabe yung mga ano na to, mga TMX na to. Ang lalakas. Kaya ko naman yan. Unnecessary lang yung ganun na ano, mamadali sila masyado. Welcome to Abatan, Bugyas, Benguet. Ito na ang huling bayan dito sa Benguet. Pagkatapos ay Mountain Province na, no? Ito guys yung intersection ng papuntang Tinok, Central Bugyas, Kabayan, at dito papunta ng Cervantes, Quirino. So dito tayo sa kaliwa, no? Papunta tayo ng Cervantes. Dito kasi sa kanan papuntang Tinok yan, tsaka Central Bugyas, Kabayan. Hindi pala, Mangkayan pala, sorry. Welcome to Mangkayan. So ang tagos nito ay Cervantes, Ilocos Sur. Papanik tayo ng Quirino. Actually after Atok naman kasi pwede ka namang bumaba ulit ng Nagilian para kung gusto mong mag coastal papunta ng Lawag. Ako naman kasi ito na yung pinakamalapit para sa akin at pinaka mahirap din naman. Kasi namumundok tayo dito eh. Pero kung ayaw kong mangbundok, after Atok bababa na lang ulit ako ng Nagilian, ano. Pero wala, boring dun. Mas maganda rito sa bundok. Gusto ko ng ganitong view. Gusto ko ng ganyang scenery. Medyo sawa na ako sa dagat. At syempre pagdating sa klima, mas masarap talaga dito. Malamig kasi dito eh. Welcome, Mangkaya. Ito ang kanilang municipal hall, yung nasa taas. At dito naman ang kanilang public market. Dito guys, kadalasan wala nang mga signal dito, no? Smart, DITO, Globe, mahihina. Kaya 3 SIM card ang binabaon ko eh. Para pagka nagta-travel ako, at least isa sa mga SIM card merong signal. Pero si Mrs. kasi mas maganda yung ginagamit nun. Naka-international yun, Airalo. Kahit saang bansa yun mapunta, magkukuha ng service, ano yun. May mga bagong landslide dito. Ito, nasira rin yung riprap na ginawa. Nag-erode yung ilalim. Bago to guys, wala pa to nung Cordillera 3 namin. Mahirap din talaga na i-take yung mga challenge na to pag nag-uulan or alam mo yun, hindi ka nag-check ng weather forecast. Oh shit. Nahukay yung ilalim, men. Grabe yun. At tignan nyo naman ang view. Grabe. Parang painting. So medyo tuyot na talaga yung ating kadena.
Kaya haplusan muna natin siya ng bahagya ng chain lube. So ito gamit ko muna Aeropack chain lube, pero ang pinaka ginagamit ko talaga dito ay yung grease. So medyo paubos na siya. Kulay itim pala itong nakuha ko na to. Actually yung kailangan ko lang naman patamaan dito ay yung kanyang mga o-ring. Matindi na yung langit-ngit eh. Welcome to Cervantes. Dito guys, Cervantes, marami na ring transient dito. Doon lang sa bungad na dinaanan ko, merong QDB transient. At yung tinuluyan namin dito na napagkaganda-ganda, no? Pero mura lang, yung Ahava Lodge. Tinuluyan namin nung Cordillera Level 3. Kasi dito sa Cervantes, never ko pa talaga itong na-explore pagdating sa mga ino-offer nito na ano bang tawag dito, amenities, accommodations, ganyan, resorts and whatsoever. Pero dito sa Cervantes ay meron na rin silang mga ganon-ganon. I suggest dito Ahava Lodge. Dito yon. Ito kasi yung Welcome Cervantes Ilocos Sur. Ito yung Ahava Lodge. Ayun, nandun sa gawin na yon. Napakaganda doon guys. Ayan, wala tayong checkpoint dito guys, Cordillera 1 yata, Cordillera 1 or 2. Yan, checkpoint itong Cervantes. Sa Cordillera 3 kasi Quirino, tapos ayan, Quirino 1, 2, 3 checkpoint yan parehas. Dito naman sa Philippine Loop, wala naman tayong checkpoint dyan. Lawag na tayo ngayon eh. Gusto ko lang din dumaan dyan para makapag-picture. At kasi nga gusto ko ang balagbagin itong si ARY. Gusto kong dumaan ito sa mahihirap na lugar para mapatunayan talaga natin na ito ay adventure worthy na bike. Ayan, hindi na masakit sa braso at yung tagtag niya. Kasi kanina sobrang tigas ng gulong. Ganda naman doon. Grabe, gusto ko pa sana mag-picture dito pero selfie na lang. Medyo magtatagal tayo masyado. Ang ganda ng tanawin dito, guys. Pero imagine mo, 12 kilometers pa, nandito ako sa kalagitnaan, Pero ang papanigin ko pa ay yung skyline. Doon pa tayo sa may taas na yon. Diyan, sa bundok na yan, dadaan tayo dyan. Yan ang tinatawag na Tirad Pass. Kung napanood nyo na yung movie na Goyo, yung kay General Goyo, Battle of Tirad Pass, dyan yun. Ayan, ayun yung kalsada. Bababa tayo at papanigin natin yung bundok na yan. Wow! Grabe ang view dito! Amazing! Kinilabutan ako sa ganda. Ang aliwalas kasi ngayon, guys. Parang lumilipad sa kalangitan na pa-dive ka sa ayan ganyan ang sarap sa feeling naman nun. Grabe Ito naman ang sitwasyon dito sa pagpanik ng Quirino. Medyo mabuhangin. Siguro gawa ng mga nag-landslide dyan na nilinis. A few inches later. Hahaha. Medyo tayo, nag-adventure tayong konti. Naligaw ako, tapos nagtanong ako sa matanda. Dito ako tinuro. Merong parang sikretong lagusan doon. Pang tao o pang motor. Ayun. Pag makita ko doon tulay, okay, parang maliit na bypass. Ang galing ng kanal ng tubig Ayun. So saan ako nagkamali doon? Galing ako sa may kapilya nagpicture lang ako sa may kapilya Saan ako nagkamali doon sa taas? Ayun lang ang kapilya Tanaw na tanaw.
Ang pani nung pagkakaligaw ko na yun, biglang biglang naputol yung daanan ko. Busit. Ayan, ganyan ang panikan dito sa Quirino. Imagine mo, kayang-kaya ng badya, naka-tricycle oh. Naka-permera lang siguro to. Kayang-kaya. Naka ano pala yun, TMX 155. Grabe panikan yun. Ang lala eh. Ito po oh. Oh my gulay. Kayang-kaya ni ARY pero nabibigla lang din talaga ako. Kasi tignan mo naman yung incline. Almost 40 degrees na yung incline eh. Ito po oh. Oh. Tapos chicane po. Ah! Kayang-kaya naman ni ARY. Oh my gosh, landslide. Yeah. Thank you. Asan yung Skytree? Bakit di ko makita? Dumadaan ang fog doon oh. Ito ang mga panikan na grabe. Oh, pang lalabas ka talaga doon eh oh. Quirino, Ilocos Sur. Woohoo! Ganda ng view. My God. Libutin lang natin ng kaunti yung loob ano. Welcome to Quirino, Ilocos Sur Skyline View Deck. So not sure kung mag-ano pa tayo dito no. Ito, login. Siguro mamaya na lang. May mga nagpapalipad ng drone. Pero nababalot na kasi ng ano eh. Fog yung paligid. Wala na ring makita. Yun o. Ibaba na lang nakikita. So ang meron naman dito sa Quirino Skyline is ito. Mga cottage. Mga pwedeng pagpapicturan. Pero pag mga ganitong hapon. Halimbawa hapon kayo nagpunta dito. Ma-fog na. Relaxation na lang ang meron dito. Wala na kayo makikita sa paligid kasi puro fog na. Ayan, puro cottage dito hanggang doon sa may bandang ibaba na yon. Ayan oh, ang taas. Imagine mo kung mas marami ng bahay yung nasa ibaba na yon balang araw. Napakaliwanag nun. Ang ganda na lalong tignan nun ano. Okay naman yung daan, medyo mabuhangin lang. Gawa siguro ng mga landslide or mga lupa na napunta sa kalsada nung mga nakaraang bagyo. Okay naman. May mga bagong gawang kalsada at may mga bagong nasira rin. So, okay na tayo dito. Yun lang. At baba na tayo. Bibisitahin natin yung ate ko dito sa may Candon. Doon na tayo magpapahinga para baka umambon dito kasi mahirap na ano, nasa bundok pa tayo. Iyaman kami. Itong kabilang side talaga na to, nandito nang gagaling yung mga ulap. Tumatawid sila papunta rito sa east.
Ganda na ng daan dito sa may San Emilio. Grabe, sarap na takbuhan ni ARY. Iyaman kami. (6:58) at tayo ay nandito sa malapit sa Banayoyo. Saan ba to? Candon? Candon, yes. Nagpunta tayo dito sa aking ate. Nagpahinga tayo dito. So 6, 7, sabihin na nating 4 hours ay mararating natin ang Bangi Windmills. Gusto ko kasi doon tumuloy ngayon para bukas ng umaga ay magbibideo-video na lang ako. Yan, may kirampo. Tsaka mahaba pa naman ang oras ko, hindi pa naman ako pagod na pagod. So dediretso tayo ng Bangi Windmills. Kukunin pa natin yung Lawag checkpoint ngayon. Let's go. Welcome to Candon City. Pili tayong kalamay sandali dito sa kapatid. Magkano yung sa malalaki? Ganito? 100? Sige, mga 5 nito. Ay, ano ba to? Kalamay din po yan. Yung pinakamalaki? Ito, magkano to? 100 din. Dito na lang. 5. Pasalubong. Okay, thank you. Kapatid naman eh. Thank you po. Yan. Bukas ko na lang ayusin yan. So estimation, mga dating natin doon sa Bangi ay before 12 midnight. At least kahit pa paano makapag-end tayo, no? Kasi kapag hindi natin na-reach yung destination natin yan at hindi tayo nakapag-picture ng ating ending, papasok yon sa as magiging 2 days, ano? Narvacan. Ang ganda-ganda ng arko, sinabitan ng tarpaulin. May kalaro tayo sa likod, guys. Or nakikisabay siguro sa atin. Siya talaga malakas. Hindi ko maiwan eh. Ang ganda ng ilaw rito. Grabe, lakas nung naka-sniper sa likod. Sa unat ko lang siya kayang iwan. Ay, rin kasabay ko kanina nakapasyo. Quirino Bridge. Wala na, bagsak na talaga yung mga lumang tulay dun sa kabila. Welcome to Bantay, Ilocos Sur. And approaching Vigan na tayo. Welcome to Vigan City, Ilocos Norte. Ayun, ang ganda, may ilaw. Flasher na lang tayo dito. Yan, so mabilis ang picture tayo dito. Alright, let's go. Welcome to Lawag City. Ganyan sana. Ang gaganda ng mga bypass ng ibang bayan. Talavera at Cabanatuan, walang ilaw man. Sana all na lang. Okay na, kahit hindi maganda yung kalsada sa amin. Importante, may ilaw. Kayang-kaya na ng mayor namin yan. Touchdown, Bangi. Bungi ang ilaw. Bingod lang siya. Paano magpipicture na ito? Wait. Ayan guys, sa windmill, oh. Ooh. Diretso na tayo doon sa aking tutuluyan. Gusto kong magtanong sana doon sa mga katabi kung
souvenir shop pala yun, tsaka cafe. Okay, ito lang pala talaga yung merong transient inn. Wala rin kasi yung contact number nila. So magwo-walk in lang ako doon. Sana may bakante. G. Dito tayo sa kaliwa. Ano to? Baruye. Kangkang Windmill Cafe. Ito guys, Barangay Baruye. Basta pagka pupunta kayo ng windmills, ito lang yung daan papunta doon sa mga windmills. Uy, mukhang walang naka-transient. Sana ay mayroon pang may mag-accommodate sa atin. Precious J Bayview Travelers Inn. Pero ang pangalan daw nito ay Alexandria. Ito, Alexandria itong nasa kaliwa. Okay guys, so na tayo. Meron na tayong tutuluyan ngayong gabi. Tapos, ito yung kwarto na sinasabi ko. Pang 2,000 kasi itong room na to. Pero dahil mag-isa lang ako, syempre may less na. Ayan. Kulay pink, anong cute. Disente ang toilet at ang bango ng kwarto. Ayan. So, ayan ang ating day 15, North Luzon Lake, day 1. Grabe, no? Halos 24 hours yung biyahe natin. Pero putol-putol naman kasi dahil natulog din ako sa Baguio. Thank you so much FKM Motorcycle Philippines for making this trip possible. And of course, sa ating mga supporting sponsors, Ride Manila para sa ating Cardo Spirit at Kriga Bags, Kriga OS12, Axor Helmets, Stitch Soul, Imprint Customs. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Bukas, try nating ma-reach ang Baler. Ayan, so 2 checkpoint na lang tayo guys, Apari at Baler. Tapos na natin ang ating second Philippine loop. Once again, thank you so much for watching. Like, comment, share, and subscribe. Ride safe. And see you on my next one. Okay naman pumasok dito, matigas naman ang lupa. Pari! Yes! Let's go! Dulog-dulo talaga! Wow! Ang ganda ng kalangitan! Ayan o! Grabe! Ganda!